Ayun guys, no, 6:47 AM. Paalis tayo dito sa may RCS Transient. Papunta tayo dun sa lighthouse, dun sa Cape Lighthouse. Ano siya? Cape Bojador Lighthouse. So ito is pabalik ng konti lang na, mga 7 kilometers. Yan, 7.2 kilometers. So yung odo natin 586.2 kilometers pa rin. Hindi naman nagbago kagabi kasi hindi naman tayo gumala kagabi. Dito tayo na checkpoint kagabi. Oh, sarap. Umaga. Hangin. Grabe, ang ganda. Hindi namin to nakita kagabi kasi syempre gabi na. Cape Bojador Lighthouse. So turn left. Turn left. Dito ang lighthouse. Oh, itong lighthouse. Ang ganda, oh. Kitang-kita mo yung dagat. So ito yung ano, West Philippines ito eh. Itong dagat na to. Ayun, ang lakas ng ano dun, oh, ng alon. Yun yung highway. Grabe, ang ganda. Grabe, ang ganda ng view dito sa Cape Bojador Lighthouse. Ito yung lighthouse, ito sa taas. Yan, oh. Nakakalaki kasi. Oo. Tapos dito yung view. Ito yung West Philippines Sea. Bumili muna tayo dito ng pasalubong dito sa may parting lighthouse. So bumili tayo 3 ref magnet for 100 pesos dyan kay ate. And since tayo yung buena maano, meron tayong libreng isang keychain. So thank you sa isang keychain. Ayun, paliko na tayo dito sa papuntang Kapurpurawan. May mga signage naman na nakalagay, Kapurpurawan. Babayad po. Diba? So yung entrance fee daw is 30 pesos yung isang tao. So 60 pesos lahat, no? Yan. So ayun, punta na tayo. Dito na lang natin. Ayun, oh, paalis na nga tayo dito sa rock formation Kapurpurawan. So papunta na tayo dun sa may Bangi Windmills. So kahit maraming windmills dito sa Ilocos Norte, iba-iba kasi yung pangalan nila. Pero Ilocos Norte Windmill, pero mga Bangi Windmill yun. So dito tayo pupunta sa Bangi Windmill. Welcome to Bangi. Picture muna tayo saglit. Ayun, nagpicture lang tayo saglit dito sa may Bangi Welcome Arc. Tapos alis na din. Ayan, windmills nakalagay na araw pakaliwa. Yan, kakaliwa tayo dito.
medyo hindi pansinin yung kaliwaan na kalsada. Welcome to Tagipuro. Ay, hindi pala dun sa taas, dito parte. Ito yung mga yung mga magkakalinya na windmills. Pero bakit merong ibang hindi umaandar? Bawal na dito. So dito lang talaga magpa-park. Bumaba tayo dito. Naghintay lang talaga tayo ng may kasama para bumaba. Hindi kasi natin alam kung pwede bang bumaba dito. Yun na guys, 9:02 AM. Alis tayo dito sa may Bangi Windmills. So next destination natin yung Pagudpud Welcome Arc. Yun, dun tayo next na mag stop. So ayon sa Google Maps, 11 kilometers lang naman siya. So guys, tatanaw ko na yung arko ng Pagudpud. 9:17 AM. Total kilometer traveled natin 632.8. So ito na yung arko ng Pagudpud. Siyempre hihinto tayo para mag picture. Ng 9:36 AM. Yan. Paalis na kami dito sa may Pagudpud Arc. Grabe, nakatakot yung dagat. Parang violent siya. Walang masisilungan. Yan, sakto alas 10 ngayon. Nandito tayo sa may Patapat Viaduct. Kaso umaambon ng malakas. Kung makikita nyo yung alon, malakas din yung alon. Hinto muna tayo dito. Ayun guys, 10:19 AM. Alis tayo dito sa Patapat View Deck. Sayang, umuulan. Papunta tayo ngayon ng Apari. Doon ang next destination natin, sa Apari Welcome Arc. So hindi ko alam kung ba't umuulan, no? Kasi yung bagyo malayo naman. Yung pupuntahan pa natin, yung papunta doon, yun ba yung parting madilim eh? Yun ba yung parting tingin ko uulan talaga eh. Ayan, lakas ng alon. Ayun, no? Makikita sa baba, lakas ng alon. Sikip ng daanan dito guys. Tapos yan pa yung nagkasalubong. Bus tsaka bus tsaka truck.
Yan, 10:33 AM. Kain muna kami. Hindi pa rin kami nag-breakfast. So yan, 10:33 AM. Kain muna kami dito sa Pagudpud Zion J Restaurant sa Pasaleng, Pagudpud. Ayan guys, 11:37 AM. Malis na kami dun sa pinagkainan namin. Papunta ng Apari. So ayan, 660.3 kilometers na yung natatravel natin so far. Highway boundary. Ayun no, andito na nga tayo ngayon sa Cagayan. Unang bayan ng Cagayan pag galing ang Ilocos ay Santa Praxedes. So ayun guys no, yung binabaybay natin ngayon na kalsada, yun yung taas ng Pilipinas. Kumbaga sa rectangle, yun yung width nya dun sa may taas. Ganun yung taas ng Pilipinas. Ito yung binabaybay natin papuntang east. So west to east tayo. Ayun, oras natin 12:58 PM. Nasa Claveria pa rin tayo. Huminto tayo kanina ng mga ilang minuto, siguro mga 20 minutes yun, kasi ang lakas ng ulan. Tapos nagkapote tayo, tinanggal na rin natin tong GoPro. Ngayon binalik natin. So sana hindi na umulan, pero malayo-layo pa kasi yung destination natin eh. Hindi ko alam if umulan pa ba or... Ayan, 1:09 PM. Andito tayo sa may Sanchez Mira, yung may nakalagay na I love Sanchez Mira. So nung nakita namin to, binalikan namin para mag picture. Syempre dapat mag-picture tayo sa mga ganyan. 1:39 PM. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Abulug, kaya traffic. Guys, nakakita kami dito ng Petron. So nagbi-blink na rin ang ating fuel gauge. So kapagas tayo. Tinakbo natin 237.2 kilometers. Wala nang lasa, nagpa-full tank tayo. 35.5 km per liter. Okay lang. XCS boss, full tank. So yan, third gas natin, 6.846 liters, 465 pesos. Yan yung total na travel na natin, 776.8 kilometers. Alis na tayo dito sa Petron Alacapan. So andito na tayo ngayon sa Magapit Bridge, 2:39 PM. Oh, ang ganda. Magapit Bridge.
dinadaanan. From Tacloban to Samar, madadaanan mo yung San Juanico Bridge. Oo. And guys, pag andito na kayo sa intersection na to, nakalagay Santa Ana diretso, Tuguegarao kanan, Apari kanan. Pero dito dire-diretso tayo, tapos kakaliwa tayo dito para makapunta ng Apari. Yan dito. Apari. Yan dito. Kamalanyugan. Nandito tayo ngayon sa Kamalanyugan. Yung susunod na bayan na ito is Apari. Mga tricycle dito ang cute no? Isang gulong sa harap na nakagitna, tapos dalawang gulong sa likod. Ang cute ng mga tricycle. Apat yung gulong. Asan yung isa? Yun nga, isang gitna, tapos dalawa sa magkabila. Dalawa pala na dalawa pala yung gitna. Okay, kala ko isa lang yung gitna. Akala ko parang sa yung inaaway ni Mr. Bean na sasakyan, di ba tatlo lang yung nun. Eto guys, 3:12 PM. Nakikita ko na yung arko ng Apari. Yung pulang-pulang arko nila. Then after ilang kilometers ba to? After 815.6 kilometers. So sabihin natin 816 kilometers, narating natin tong arko ng Apari. Na talaga namang napakaganda. Ayan oh. Welcome to Apari. Welcome to Apari. Siyempre magpapapicture tayo dito. Yan. Ayan, 3:40 PM. Alis tayo dito sa may arko ng Apari. Guys, kakaliwa na tayo dito. Hindi siya sobrang kalayuan pagmula dun sa may arko. Malapit-lapit lang siya. Ito na yung papunta ng Gonzaga at Santa Ana. So pupuntahan natin yun. Magpipicture tayo dun sa arko. So oras natin ngayon 3:49 PM. Hindi ko alam if anong oras tayo makakarating dito sa arko ng Santa Ana. Sabi kasi ng Google Map 1 hour daw. Tingnan na lang natin. Ito guys yung itong kalsada na to nakikita natin. Ito yung kalsada na mahigit 30 kilometers na talagang tuwid. Kaya yung mga boy top speed natin dyan matutuwa dito sa kalsada na to. Ayan no, 4:15 PM andito tayo sa may bayan ng Gonzaga, second to the last na bayan dito sa Cagayan. So yung last kasi is Santa Ana. So taga dito sila tito ko, kapatid ni mama. Taga sila, Magrafil. Ayan, picture lang kami dito sa Welcome Gonzaga.
So 848.1 kilometer pala as of now yung total na kilometer travel natin. Picture muna kami. Ayun, nagpicture lang tayo saglit dito sa may arko ng Gonzaga. So 4:21 PM alis tayo dito sa arko ng Gonzaga. Punta tayo sa arko ng Santa Ana. Yes, Santa Ana na yung last. Yun na yung dulo ng Luzon eh. Dulong munisipyo ng Cagayan. So according sa Google Map, 25 kilometers daw. Ayun, nakapunta na ako dito sa bayan ng Gonzaga, sa barangay ng Magrafil. Pero parang way back, ano pa yun eh. Basta bata pa ako noon, mga 2 to 3 years old pa lang ako doon. Kinuwento lang sa akin nila mama tsaka nila papa na nakapunta na ako dito. Pero yun nga, since wala akong maalala noon, kumbaga sa sarili ko, parang hindi ko pa kino-consider yung sarili ko as nakapunta na dito. Oy, 4:48 PM, 873.4 kilometers. So narating natin tong arko ng Santa Ana, ang pinakadulong munisipyo ng Cagayan. Yan. So mag-picture lang tayo dito. At hindi na tayo papasok, mag-picture lang tayo dito. Yan. Ayun guys, 4:55 PM. So nagpicture lang kami saglit doon sa may arko ng Santa Ana, Cagayan. Grabe pala, ang ganda pala nito sa ano, likuran natin kanina nung papunta tayo. Ang ganda pala oh. Ang ganda ng mga bundok. Medyo may pagka ano siya, silhouette, ganun kasi palubog na yung araw. Pero ang ganda pagmasdan oh, grabe. Ayun guys, 5:33 PM. Papunta kami ng Tugigaraw. Pero pag may nakita kaming kakainan, kakain na kami. Nasa Gonzaga pa rin tayo. Nag CR break muna kami for 15 minutes, mga nasa 15 to 20 minutes. Tapos nag-ayos-ayos na rin ng mga bagay-bagay. Nagpalit ako ng battery ng GoPro. Ganun. Ayun guys, no, mula dun sa Gonzaga kanina, kumaliwa tayo dito sa Lalo Magapit Super Highway. Kapag dinire-diretso kasi yun yung pinanggalingan natin kanina, yun yung papuntang arko ng Apari. Pero kung ang punta mo is Manila or Tugigaraw, kakaliwa ka na dito sa may Lalo Magapit Super Highway. So yun guys, nandito na ulit tayo sa place kanina kung saan yung sinasabi ko na bakit kanan yung Apari. Yung intersection sa may Magapit. Dito na ulit tayo sa may tulay ng Magapit malapit. Huminto tayo saglit dito para bumili ng tinupig saka bibingka. 7:57 PM na dito tayo sa Poblacion Igig. So malapit na rin yung ano, Tugigaraw dito. 15 kilometers na lang mula dun sa pag-i-stayan na transient. Ayun guys, nasa Tugigaraw na tayo. So yung oras natin 8:19 PM.
Yung odometer natin 1,006.4 kilometers. Tapos yung hotel na pag-stayan natin is nasa 1 kilometer na lang. So immaterial na yung immaterial na yung distance. So yun lang guys. Samahan nyo ulit kami bukas sa Tuguegarao to Manila naman na. So iwa one shot natin yung Tuguegarao to Manila. Ayan. So keep safe. Kakain pa kami, hindi pa kami nagdi-dinner. Magte-take out na lang siguro para doon na lang kainin sa transient. Okay guys, see you tomorrow. Bye bye. Ayun, 7:45 AM. Alis tayo dito sa hotel sa Tuguegarao. So, yung total kilometer travel natin 1,012. Magkaiba siya dun sa kagabi kasi lumabas pa tayo kagabi para mag-dinner. Ayun, magpapagas muna tayo pag may nakita tayong gasoline station. Kasi 1 bar na lang tayo. Papapultang kulit tayo. Ito guys, nakakita tayo ngayon ng Petron. So pagas muna tayo dito sa Petron kasi 1 bar na lang tayo. XCS full tank. Ayun, nagpa full tank tayo dito sa Petron sa may Tuguegarao City, Cagayan, Bunton Highway. Tapos ang ating trip B, yung total kilometer travel natin 1,014.3 kilometers as of now. Trip A naman natin, ibig sabihin ito yung from last full tank natin which is kahapon, 237.5 kilometers. So yung naigas natin ngayon 6.07 liters, 362.38 pesos. So yun yung naigas natin. So ang gagawin ko, i-reset ko ulit ang trip A. Trip A. Ayan, nag zero na siya. Average fuel consumption na wala. Trip A naging 0 kilometer. So since nasa 450 kilometers pa tayo, ibig sabihin makakapagpagas pa ulit tayo ng dalawa. Ganda ng bridge na to, ang haba oh. Tapos merong ilog sa baba. Yan. Hindi ko sure kung ito ba yung Cagayan River. Hindi ko sure. Yun, ang ganda. Ang haba na itong bridge na to. Ayun, nakikita natin dun sa may bundok yung Solana, Cagayan. Ayun, pagbaba nung pagkatapos ng tulay, meron na ditong intersection. Pag kumanan kayo yung Pasolana, so kakaliwa tayo dito papuntang Manila. Kapatagan to eh. Kapatagan to. Ito. Itong kaya Cagayan Valley, di ba ang valley ang ibig sabihin nata nun is lambak. Lambak, yun yung kapatagan sa pagitan ng dalawang bundok. Yun yung lambak. Grabe, ang ganda oh. Talagang ano siya, kapatagan sa pagitan ng mga bundok. Ayun, ito kapatagan to. Parang sa bukid nun. Pero mas malapit yung view sa bukid nun.
8:52 AM. Dito tayo ngayon sa Quezon, Isabela. So nakaka 1 hour and 7 minutes na tayo na bumabiyahe. So yung na-cover natin na distance magmula nung nagpagas tayo kanina sa Petron, 48 kilometers na agad yung na-cover nating distance in less than an hour, or eksaktong 1 hour kasi hindi agad tayo nakahanap ng pagpapagasolinahan nun kanina eh. Parang mga less than 10 minutes pa tayo nakahanap. So far so good, okay yung biyahe. Okay yung ganda na 48 km per hour. Yung average, chill lang. Welcome to Roxas, Isabela. 9:08 AM. Nandito tayo ngayon sa Roxas, Isabela. Maganda pa rin dito, no? Mga kapatagan pa rin yung mga dito, mga pananim. Ayan, no? Yung mga palay sa paligid, tanim na palay. Ayun, Aurora, Isabela na tayo. Kakalagpas lang natin dun sa Aurora Central School. So far so good. Nagka-traffic lang dun sa bandang likuran, pero after naman ng mga traffic, hindi naman ganang traffic, light traffic lang naman, pero after nun tuloy-tuloy na ulit yung biyahe. Ayan guys, sakto nakaka 100 kilometers tayo since nagpa full tank tayo kanina. Ayun, nakakita nyo sa odometer ko yung trip A, 100 kilometers. Tapos meron kaming natatanaw dito na Jollibee dito sa may San Mateo, Isabela. So kakain lang rin muna kami dyan. Oras natin 9:56 AM. Kain lang kami dito sa may Jollibee. Malalakbayin pa natin is nasa 350 kilometers pa. Ay, may mga inasal. Sige, tignan natin anong mas maganda. No, mga inasal or Jollibee? Sige, mga inasal tayo. May nakita kami mga inasal pero pala dito, so dito na lang imbis na Jollibee. Yan, kain muna kami guys. Ayun, 10:54 AM. Paalis na tayo dito sa San Mateo, mga inasal. So balik destination na tayo, puntang Manila. So i-play ko na ulit tong GPS tracker natin. Start. Ayan, 359 kilometers, 9 hours 21 minutes. Pero hindi naman totoo yan, laging mas matagal yan dyan. Tapos plus pa yung syempre kakain, CR break, mga ganon, traffic. Ayan guys, nasa Isabela pa rin tayo. Oras na natin ay 11:44 AM at masama ang lagay ng panahon dito. Sobrang lamig, tinanggal ko na yung gloves ko kasi mababasa yung gloves ko, tapos makukulog yung kamay ko dun sa basang gloves. So mas malamig yun, kaya tinanggal ko yung gloves ko. Grabing lamig. 11:48 AM guys, narating natin tong Nueva Vizcaya. So yung total na odometer traveled natin is 1,156.1 kilometers. So narating natin tong Nueva Vizcaya ngayon. Grabe dito sa may capital ng Nueva Vizcaya, no, sa Bayumbong. Kung makikita natin yung kalsada, hindi umulan, no. Hindi ko alam kung meron bang kinalaman yung geographical area ng previous municipalities na nadaanan natin, kaya umulan sa kanila. Kasi parang katulad dati doon sa Aurora,
Dun sa may Bungabon. Gitna kasi yun ng dalawang bundok. Parang hinati yung bundok nun eh. Ginawa ng kalsada. Kaya ulan ng ulan. Baka ganun din yung kalagayan dito sa may parteng Nueva Vizcaya. Yung parteng bayan na mabundok, yun yung ulan ng ulan. Grabe, nag-traffic na dito. Pero sa bagay ano kasi to eh, city talaga to eh. Itong Bayumbong, ito yung capital ng Nueva Vizcaya eh. Kaya talagang traffic dito, given na yan. And 1:24 PM. So eksaktong 200 kilometers tayo mula nung nagpagas tayo kanina. Tapos yung total travel natin 1,214.4 kilometers. So dito tayo ngayon sa may Petron na Bambang. Ayan, Petron Bambang tayo. Nag CR break lang saglit. Ayan. So lakad na ulit tayo. 260 kilometers na lang pauwi. So kasing layo na lang to ng Manila to Baguio. Ayan. Start. Guys, maaraw na. Salamat naman. At hindi na natin kailangan pang hintayin ng lamig. Sana matuloy yung suot kong damit. Daan muna kami dito sa Nueva Vizcaya, sa Pasalubong Center. Tingnan lang namin kung ano bang meron dito, ano pwedeng mabili. Ayun na nga, nagtingin-tingin lang kami saglit kung anong pwedeng mabili, mga delicacy. Pero parang wala kaming makitang ganong delicacy ng Nueva Vizcaya. Kasi yung parang ang pinakang produkto nila ata yung mga walis, ganun. Okay lang, pero okay lang yung produkto nila, pero paano natin iuwi yan, yung mga walis? Kasi yung iba nilang mga tinda is galing rin lang ng Baguio, mga ganun, ng ibang probinsya. 2:17 PM. Dito tayo ngayon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. So ito yung may mga kurba-kurbadang daan na malulupit. Sabi nung nakasama ko dun sa may Bayumbong kanina, ito na rin daw yung dulo ng Nueva Vizcaya. Tapos sumunod is Nueva Ecija. Tingnan na lang natin dun sa may unahan. 226 kilometers pa bago tayo makauwi. Tignan nyo naman guys yung Google Map oh. Kung nakikita nyo yung Google Map, tignan nyo yung kurbada oh. Kung nakikita nyo yung Google Map sa cellphone ko, ano, grabing kurbada yan oh, Santa Fe. Parang ahas. Parang yung bitukang manok sa kesa na ano. Parang bitukang manok sa kesa na pinagdikit-dikit. Kurbada na, tapos matarik pa, tapos ang pangit pa ng kalsada.
Kahit hindi ko kita, may overtake ako sa unahan na truck, kaya alam kong walang kasalubong. Ayun, huminto muna tayo saglit dahil nalobat ang ating GoPro. Tagpalit tayo ng battery. Dito pa rin tayo sa Santa Ana. Ay, Santa Ana, Santa Fe. Nueva Vizcaya. Nueva Ecija, 2:38 PM. So dito na tayo ngayon sa Nueva Ecija. Picture muna tayo dito saglit. After 1,257.8 kilometers, picture lang kami muna dito saglit. Nueva Ecija. Ayan, papagas muna kami dito sa Petron. Tapos baka diretso na rin kami dyan, Jollibee, pagkatapos maggas. So oras natin 3:36 PM. Yung kilometer na na-travel natin since last full tank, 290.5 kilometers. Premium po. XCS. Magkano po? Full tank. Nag-accept kayo ng card? Credit card, debit card po pwede. Okay. Ayun guys, yung kilometer travel natin mula ng last na full tank is 290.6 kilometers. Average fuel 33.5 kilometer per liter. Tapos yung total naman na kilometer natin mula nung nagpisa natin tong North Loop is 1,305 kilometers. Yung naigas natin ngayon 6.92 liters, 393 pesos. Ayan, dito sa may from Tugigaraw yun to San Jose City dito sa Nueva Ecija. So i-reset ko na lang muna itong AAA natin. Yan, kung makikita nyo sa dashboard, i-reset ko na lang yan. Ayun, naging 0 na. So oras 3:41 PM. Kain muna kami dito sa Jollibee. Katabi lang siya na itong Petron dito, katapat ng Petron. So kain muna kami dito. Yun guys, 4:47 PM alis tayo dito sa Jollibee dito sa may San Jose, Nueva Ecija. Balik punta na tayo ng Manila, pero hinto tayo dun sa bilihan ng chicharon. May bilihan ng chicharon dun sa may sa may arko ng Nueva Ecija. Sa vicinity nun. Bibili tayo ng chicharon dun.
So yun, kakaliwa tayo dito sa makipot na daan na nagngangalang Escobar Street. So 169 kilometers pa pagmula sa ating starting point. Kakaliwa tayo ngayon dito. Ito Cabanatuan. May mga alagang hayop dito. May mga ayun, no? May baka. Grabe, oh, kitang kita yung sunset magmula dito. Although 5:04 pa lang naman. So ayan, kitang kita yung sunset. Merong ibang yellow green, merong ibang green talaga. That's baka yan, the grass is greener on the other side. Baka yan yung meaning na. Kaya nga hindi siya grass pero plant or crops in general. Ayun guys, 5:47 PM. Narating natin tong Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. So pakana na tayo ngayon dito. Ito rin yung papunta ng Gapan, mga ganun. Itong pakanan. So oras natin 5:47 PM. Ang odometer natin ay 1,341.9 kilometers yung total. 1,342 na ngayon. So ito, natatandaan kong dinaanan na din namin to dati. At dito kami banda kumain nun dati. Oo. Ito. Dinaanan natin to dati. Yung pauwi tayo ng Baguio. Parehas. Parehas. Ayan. Tatansya ko balik tayo sa starting point natin ng mga 10 or 11 PM. So 132 kilometers pa from our starting point. Yun guys, parang nag-uumpisa ng sumikip dito sa bahaging ito ng Nueva Ecija, Cabanatuan. December 23 kasi ngayon ng gabi. Tingin ko dahil yan sa mga magsisiuwian sa probinsya. So mapapunta sa norte or mapapunta sa south. Traffic, haba ng traffic. Walang nga, saan ba nagtatapos ng traffic na to? Dito na ulit tayo sa may main highway. Dire-diretso na to. Grabing traffic naman dito. Ito may papuntang arko ng Tarlac. Ay, ng Tarlac ng Nueva Ecija. Malapit na tayo dun, malapit-lapit na sa arko ng Nueva Ecija. Sobrang traffic na.
siraan ba? Yung kaya siraan, tapos yung kasunod niya na truck hindi rin hindi rin makausad. Kasi kami si Kapandaan. Tagapansinin na tayo. 6:32 PM. Tagapansinin na tayo. PM. Dito tayo sa may arko ng Gapan. Sa may arko rin ng Nueva Ecija. Magkatabi lang naman yan eh. Yun yung arko ng Nueva Ecija sa unahan. So after 1,378 kilometers, narating natin itong arko ng Nueva Ecija. Ayan. So 97 kilometers lang tayo dun sa may starting point natin. So ito yung arko ng Nueva Ecija. Bibili muna kami ng chicharon pampasalubong. Ayun guys, no, tapos na tayong bumili ng chicharon dito sa may arko ng Nueva Ecija. So oras sa atin 7:06. Ito one shot na talaga to papunta ng Petron dun sa FTI. Wala nang tigilan. One shot. Then guys, pakaliwa na tayo ngayon dito sa may Plaridel Bypass Road. Then oras natin 7:51 PM. Sakit na ng puwet ko. Plaridel Bypass Road. Guys, kalahating araw na tayong nabiyahe. Pero nasa Plaridel pa rin tayo. Plaridel Bypass Road dito sa Bulacan. Ngayon na-exit na nga tayo ng Plaridel Bypass Road. Exit na tayo dito papuntang Bulihan. So oras sa atin 8:16 PM. So ito yung papunta na ng MacArthur. Tagisan ng MacArthur Highway ito. Yan guys, nandito na tayo sa may MacArthur Highway. 8:35 PM ngayon. Narating natin tong MacArthur Highway. Yan guys, no, 9:27 PM. Narating natin tong monumento. Tayo ng EDSA. Sa Google Map pinapakanan tayo sa sa Top Avenue or sa Rizal Avenue. Pero feel ko mas okay dito sa EDSA. Yan, dito tayo sa EDSA monumento. Grabe yung traffic dito sa EDSA. Wala lang yan. Kaya siguro dun kami pinapadaan sa may Rizal Avenue or Top Avenue. Kasi ganito ang sitwasyon ng EDSA. Grabe naman. Grabe,
pang parking lot na to. Gagi, ayokong gawin yung ginawa ni kuya. Yung lumabas siya dyan, ayun o. Dyan. Sa pagitan ng bus tsaka truck. Ayokong gawin. Kalit na itong Google Maps oh. Sa Rizal Avenue talaga ako pinipilit. Yun nga sa Taft Avenue, yung dinadaanan ng LRT LRT 1, yung dinadaanan niya, yung pumunta ng PRTC. Yun, yung dinadaanan niya sa baba. Ito na guys, 10:15 PM. Narating natin ang ating starting point dito sa Petron, dito sa may tapat ng Pure Gold FTI. So from Tuguegarao, Cagayan to Pure Gold FTI, tumakbo tayo ng 14 hours and 30 minutes. So yung mga gas natin, gas consumption, bago magpapa-full tank tayo, so maya maya ako na i-discuss kasi mag-drop off muna ako, i-drop off ko muna si OBR bago tayo magpa-full tank ulit dyan. Ayun guys, andito ulit tayo sa Petron, sa Pure Gold FTI. So magpapagas na tayo dito, magpapa-full tank na tayo dito. So yun, mahaba yung pila guys, tapos parang hindi umuusad. Dito lang ako magpapagas sa meron dyang gasolinahan, either Shell or Carflex ba yan. Mga ano lang naman siya, mga 2 kilometers from here, wala pa siyang 3 kilometers. So i-material naman yung gagawin natin difference. Ito guys, dito tayo magpapagas ng premium full tank. Yeah, nasuday yung mga taxi dito yan, nakapit. 3.84 liters, 265.54. So yun guys, 175.4 kilometer magmula nang nagpa-full tank tayo sa San Jose City, dun sa may Nueva. Taas ng average fuel consumption, 48.1 kilometer per liter mula nang nagpa-full tank tayo. Kaya siguro nasa 3 liters lang. Kasi trip din natin 1480.4 kilometers. So yan yung tinakbo natin sa ating North Quezon Loop, 1,480.4 kilometers. And fuel consumption natin is 40.3 kilometer per liter. Hindi na masama, maganda na rin yan. Ano na din yan, tawag dito, matipid na rin. Ayun
guys, no, kung nakaabot ka sa parte ng video na to, maraming salamat sa pag subaybay sa ating North Luzon Loop. Ayan, maraming salamat sa inyo. Please like, comment, and subscribe na lang sa mga hindi pa natin subscribers para makapanood pa tayo ng iba pang mga videos. Yun lang guys, stay safe sa ating lahat, ride safe, so ingat, and God bless. So happy holidays sa ating lahat, Happy New Year, bye bye.